Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi din po, Father Ren. Tayo po ay nakapaloob ngayon sa Miyerkules ng ikasampung linggo pagkaraan ng Pentecostes. Unang Miyerkules ng atin pong pamimintakasi sa mahal na ina ng laging saklolo. Kapansin-pansin po kapag mayroon tayong kaunting nararamdaman sa ating katawan, tila baga parang nagiging mabait tayo kung minsan sa ating mga sarili. Tama po? Kapag sumakit ang ulo, iinom ng gamot. Hindi po ba? Kapag sumakit ang ngipin, hindi natin hahayaan na lumala. Pupunta agad tayo kung minsan sa dentista. Ano po? Kapag may nararamdaman, kung minsan yung iba in denial, ay wala to, parang masakit lang ng kaunti. Pero meron namang iba na parang nababahala kaagad kapag may nararamdaman sa kanilang katawan. Ibig sabihin, alam naman po natin kung paano pangalagaan ang ating katawan. Pero, papaano kapag ang puso natin ang masakit? Ano po? Papaano kapag ang puso ang masakit? Papaano po kaya kapag ang sugat hindi nakikita? Papaano po kaya kapag ang pagod ay hindi nararamdaman? Papaano po kaya kapag ang sakit ay hindi po lumalabas sa result ng laboratory exams o laboratory tests? Ano po? May mga tao pong malakas ang katawan pero mahina ang kalooban. May mga taong malakas ang katawan pero mahina ang kalooban. Minsan may mga taong nakangiti pero pag uwi sa bahay, tahimik na umiiyak kung minsan. May mga taong maayos ang blood pressure pero mataas naman ang antas ng pag-aalala sa kanilang mga sarili. At marahil, may ilan po sa atin ngayong gabi na may dalang ganitong mga sugat. And that is why every first Wednesday, hinihimok natin ang lahat ng may nais na magpapahid ng langis ng paghilom ay magsimba. Ano po? Kung kaya't hindi lamang po para humingi tayo ng kagalingan ng katawan, kundi para magtiwala sa ating Panginoong Diyos at hayaan siya na hipuin ang bahagi ng ating mga katawan na may sakit kung minsan. Ano po? Pero ang sakit, hindi lang po pisikal. May sakit ding espiritual. May sakit din na hindi nakikita ng mga doktor, pero alam ng Diyos. Ano po? At sa Ebanghelyo ngayon, may isang ina na lumapit kay Jesus. Hindi siya humingi ng kung ano man, pero isa yung hiningi niya. Hindi siya humingi ng material na bagay sa ating Panginoong Kristo. Humingi siya ng isang bagay, awa. Sabi niya, mahabag po kayo sa akin. Pagalingin po ninyo ang aking anak. Typical na senaryo kapag magulang, kapag may sakit ang anak, malaki ang pag-aalala ng mga magulang. Matindihan na pananalangin ang kinakailangan. Minsan mas masakit pang makita na ang mga magulang ang nasasaktan kapag may sakit ang kanilang mga anak. Ano po, minsan sinasabi ng magulang, sana ako na lang po yung nagkasakit. Hindi na po ang aking anak, wag na lang po yung aking anak. Ano po? Kung kaya't sa mga bagay na iyan ay yan yung mga bagay na tila baga dalangin din natin kung minsan. Dalangin, taglay ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoong Diyos. At iyon din naman yung kapansin-pansin sa Ebanghelyo. Nung lumapit siya kay Jesus, hindi agad sumagot si Jesus.
Kumbaga parang sinubukan pa siya ng ating Panginoong Hesukristo. Kung tayo yung babaeng naroon, kung tayo yung ina na naroon, siguro ang magiging isip natin, parang ayaw akong pakinggan ito. Parang ayaw akong pakinggan ng Diyos. Pero anong ginawa nung babae? Umalis po ba siya sa harapan ni Jesus? Hindi. Nagpatira pa siya, lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Hindi siya nagtampo, hindi siya umalis. At dahil doon, ang sabi ng Panginoon, napakalaki ng iyong pananalig. Minsan ganon din tayo sa ating buhay. Nagdarasal tayo, tapos parang walang nangyayari. Kaya iniisip natin, naririnig pa kaya ako ng Diyos? Dinidinig pa kaya ako ng Diyos? Pero ang katahimikan ng Diyos, mga kapatid, sa pananampalataya, ay hindi po nangangahulugang wala siyang ginagawa para sa ating buhay. May mga pagkakataon na habang hinihintay po natin ang sagot ng Diyos, tayo mismo yung unti-unting binabago ng Diyos. At gano'n din naman yung inaasahan ng Diyos para sa bawat isa sa atin, mga kapatid, sa pananampalataya. Ngayon na tayo ay namimintuho, namimintakasi sa mahal na ina ng laging saklolo, napakaganda na pagnilayan din ng ating mga pagbasa kaugnay ng gawaing ginagawa po natin. Kapag maliit ang bata at nadapa, sino ang una pong hinahanap? Hindi po ba ang ina? Ano po? Hindi dahil kayang alisin agad ng nanay ang sugat, kundi dahil kapag ang ina ay nakita ng anak na mayroong pusong sugatan, na mayroong pisikal na sugat, parang gumagaan agad ang pakiramdam ng anak. Ganon din ang mahal na Birheng Maria sa atin. Ganon din ang mahal na ina ng laging saklolo. Hindi siya ang pinagmumula ng himala. Si Kristo ang pinagmumula ng himala. Si Kristo ang tunay na manggagamot. Ngunit bilang isang ina, inaakay niya tayo palapit sa ating Panginoong Heso Kristo. Parang sinasabi niya sa atin, huwag kang matakot, anak. Hawak kita. Lumapit tayo kay Jesus. Kung kaya't tayo na may taglay na mga pisikal na karamdaman, tayo na may mga taglay na espiritual na karamdaman na lumalapit sa harapan ng Panginoon sa mga oras na ito, sana patuloy tayo na magtiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Sana patuloy nating ipagkatiwala ang lahat sa kamay ng Diyos upang maramdaman natin ang kanyang pagkilos. At makita din naman sa atin ng Diyos ang higit na pananampalataya na pinayayabong natin sa ating buhay. Kaya ipanalangin po natin, mga kapatid, sa pananampalataya na sa pagpapatuloy ng Santa Misang ito, hipuin tayo ng Diyos, pagalingin tayo ng ating Panginoong Hesukristo, at kung hindi man agad maibsan yung kahirapan, yung karamdaman na ating nararamdaman, naway bigyan tayo ng Panginoon ng puso na marunong pa ring magtiwala habang naghihintay sa kanyang himala. Amen.